Magandang gabi, Servium. Ayan, no? Maganda ba gabi natin? Maganda pa kayo sa gabi. Tingnan nyo, katabi nyo kung maganda. Sabi ko sa inyo eh. Natawa ka. So muli po tayong nagtipon at tayo po ay nagtitipon sa isang napakagandang panahon. Ito ang panahon ng Easter. No? Ang tunay na Pasko. Sabi ko nga, ang tunay na Pasko ay hindi Christmas. Christmas ay dakilang pagsilang, maligayang pagsilang. Ang tunay na Pasko ay Easter. Ito ang tunay na maligayang Pasko. Nanggaling sa salitang Paschal, Paschal candle, Paschal meal. Galing sa lumang tipan, Passover. Pakisabi nga, Passover. Yan. Nang kahulugan ay pagliligtas ng Diyos. No? Yung Christmas, dumating pa lang ang tagapagligtas. Hindi pa tayo nililigtas, pero dumating na. No? For 4,000 years, hinihintay ng mundo ang pagdating ng tagapagligtas. Kaya mahalaga ang Christmas eh. After 4,000 years, the Word became flesh and dwelt among us. The Emmanuel. Pero hindi pa tayo nililigtas. No? Kailan tayo niligtas ni Kristo? Easter. No? Bagamat siya'y pinatay ng tao sa krus. Kawalangyaan ng tao, kapalpakan ng tao, dysfunction of the world. No? God raised Him from the dead. And we are the witnesses. Kaya mahalaga yung resurrection of the Lord. No? And that is the meaning of Easter. Jesus rose from the dead as a sign of His victory that ends all victories over sin, evil, and death. That's why we can proclaim Jesus is Lord. Can you say that? Jesus is Lord. Ayan, no? Na si Kristo ay buhay. No? Siya ay binuhay ng Diyos. At hindi lang siya binuhay ng Diyos, siya ay nagtagumpay sa mundong ito. At hindi lang siya nagtagumpay sa mundong ito, kapiling natin ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay upang tayo rin ay magtagumpay. Sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay hindi para sa Kanya. Amen? Hindi kailangan ng Diyos na magtagumpay. Bakit? Diyos siya. God is perfect. It doesn't have to be victorious. So para kanino yung tagumpay ni Lord? Para kanino? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. Amen? Gusto nyo bang magtagumpay? Sa buhay mo? Sa pamilya mo? Sa mga anak mo? Sa pangarap mo? Diba? Gusto mo magtagumpay sa kahirapan? Magtagumpay sa corruption? Magtagumpay sa climate change? Yan, no? Diba? Ako po yung nagpupunta sa mga squatters community. Sa mga araw na ito, lalo na yung mga nasunugan, yan sa Paseco, Parola, Isla Putembato, Aroma, Hapilan, hanggang dun sa sa Smoky Mountain, kawawa mga kababayan natin. Buti pa tayo, nakapagtago tayo sa mga mall, nakapagtago tayo sa mga opisinang may aircon, o nakasakay sa mga sasakyan may aircon, baka yung kwarto may aircon, praise the Lord. Pero mga kababayan natin, sus Mariosep, no? Ang kanilang mga bahay napakaliit, yero ang bubong, no? Ang init-init. At pinasok mo ay electric fan, init din ang bumubuga. Kaya sa nakatira ang mga kababayan nating mahihirap, sa kalye. Literally. Doon sila natutulog sa kalye. Malamig-lamig daw. Malamig-lamig. Sabi ko nga sa kanila, hindi ba kayo natatakot, madengge? Father, dasal na lang po ang pag-asa namin. Huwag kaming kagatin ng lamok na may dalang dengue. Tama, wawa mga kababayan natin. No? Maasahan ba natin ang gobyernong binoto nyo? Ewan ko sa inyo. No? Amen? No. Kaya kailangan natin si Lord. Amen? Ayan, no? Without God, we are nothing. And we have this powerful symbol of God. No? Sabi niya, He is the vine. We are the branches. Apart from God, we are nothing. But attached to the vine, which is the source of life force, no? We can be everything. No? That's why the challenge of Easter, one of the most powerful challenge of Easter is to be fruitful. Mamunga. No? And that is the challenge. No? The highest fruit is love. The most perfect fruit is love. But the challenge for us during Easter is for us to experience fruitfulness of life. Can you say that fruitfulness? Ayan. Namumunga
No? Ano kabaliktaran yan? Hindi ka namumunga, ibig sabihin ikaw ay baog. Ayan, no? Sa Biblia, ang mga baog, sinusumpa. Pag kay baog, sinumpa ka. Kailangan namumunga. Kaya nang nakita ni Kristo yung fig tree, gutom na gutom siya, nakita yung fig tree, meron mang bunga. Ang sabi ng alagad, Sir, wala po. Sir, ba't walang bunga? No, putulin yan. Pagbigyan muna ho natin, baka mamunga eh. O sige, pagbalik natin, walang bunga yan, putulin yan. Pag hindi namumunga, no, pinuputol. Kailangan tayo namumuna. Kaya po ang epekto ng pagkabuhay ni Kristo. Pag nasa atin si Kristo, pag nasa atin ang Espiritu ni Kristong muling nabuhay, dapat tayo ay namumunga. At hindi lang namumunga. Sabi sa ating gospel, John chapter 15, maraming bunga, siksik, liglig at umaapaw. At hindi lang maraming bunga. Ano sabi sa Biblia? Nananatili ang bunga. Hindi one time, big time. Nananatili ang bunga. At hindi lang nananatili ang bunga. Ano sabi ng Biblia? Pag namumunga ka, humingi ka sa Ama at ibibigay ko. Whatever you ask the Father in my name, I will give you. Do you believe that? Amen? Ang denominator, namumunga. Namumunga. No? So habang tumatagal tayo, bilang serviam, dapat tayo ay namumunga. Madaming bunga. Nananatili ang bunga. No? At ano man ang hingin natin kay Lord, ipagkakaloob in the name of Jesus. In the name of Jesus. Do you believe that? Let's give a clap offering to the Lord. Amen. Bakit mahalaga na tayo namumunga? Ano sabi sa Biblia? Pag tayo namumunga, we glorify God. That is the sign of God's glory. God's glory is for us to be fully human and fully alive. And that is the manifestation of the Spirit in each one of us. Namumunga. Pag walang Espiritu ng Panginoon sa iyo, hindi ka mamumunga, mababaog ka. No? Kaya nasa atin ang Espiritu ng Panginoon kapag tayo namumunga. Merong impact. May pagbabago sa buhay natin. May transformation sa buhay natin. No? May bunga na nakikita sa atin. Okay? We glorify God every time we become fruitful. That is the sign of God's glory in each one of us. No? Bakit mahalaga na tayo namumunga? It's a sign of authenticity. Can you say that? Authenticity. Ayan, no? Totoo ka. Hindi ka plastic, Tupperware, orokan. Ano, yan, no? Ika'y totoo, inside and out. No? You're an authentic servant leader of the Lord. No? If you bear fruit, that is the sign of your authenticity as a servant leader of the Lord. Kaya pag hindi ka namumunga, no, meron kang mabigat na problema. Okay, no? And third and last, no, kapag kayo namumunga, it is the sign of your way to salvation. Yan ang daan sa kaligtasan ng Panginoon, na tayo namumunga, that will last until the end. No? Kaya you glorify God every time we're fruitful, sign of authenticity, of discipleship, and that is our way to salvation. Amen? No? In the Bible, there are 66 times the word fruit is mentioned in the Bible. No? But I would like to summarize the 66 passages in the Bible that talks about fruitfulness into 3 major fruits. Yan lang may memorize nyo. 3 major fruits. Ano itong 3 uri ng bunga na dapat ang servant leaders ay mahubog? Anong bunga ang napakagandang makita sa ating buhay bilang mga servant leaders? Makita. Sapagkat ang bunga, kailangang nakikita. Hindi pwedeng di nakikita ang bunga. Kailan nakikita? Visible. No? So ano yung 3 klaseng bunga na makita sa atin? Number 1 is what you call the fruit of repentance. Can you say that? Repentance. Okay, no? Sa Tagalog, ang ibig sabihin, another word for that is conversion. Technical word, metanoia. Can you say that? Metanoia. You know? In Tagalog, pagbabagong buhay.
pagbabalik loob sa Diyos. No? Yan ang unang tanda na ikaw ay namumunga. Nararamdaman mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Panginoon. It humbles you in the face of God, in the face of the community. If you have that experience of contrition, that is the sign of the fruit of the Spirit in your life. No? Sapagkat yan naramdaman ni Peter when Jesus approached him in the river Jordan after catching so many fish. Jesus approached him on the shore. Nang nakita ni Pedro na lumalapit si Kristo sa kanya, ang sigaw niya, "Lord, depart from me. I am a sinful man." Di ba? Pag nalalapit ka sa liwanag, ang una mong nararamdaman, ang karumihan mo. Subukan niyo. Kapag madilim, hindi mo makita ang dumi. Pag binuksan mo ang ilaw, ang dumi-dumi pa naman pala ng kwartong ito. Kailangan mo ng liwanag para makita mo ang contrast. Amen? Kaya pag nag-aalis ka ng blackhead ba, whitehead, pakilapit nga yung ilaw. Hindi ko makita yung blackhead ko at whitehead ko. Ganyan ang epekto. Kapag nalalapit tayo sa liwanag, lalo ka nalalapit sa liwanag, lalo mo nakikita ang iyong karumihan. Amen? Kaya if you don't feel guilty, kapag hindi ka nakokonsyensya, hindi ka nagsisisi, brother or sister, malayo ka pa sa Diyos. Diba, no? Sapagkat yan ang unang tanda na tayo po ay nalalapit sa Panginoon. Lumalago ka na sa iyong pananampalataya. You're growing in the Spirit. You're maturing in your faith. No? The sign is humility. I am a sinner before God. Amen? No, that is the sign, authentic sign of your fruitfulness. No? Fruitfulness. No? And we challenge everyone, and let's pray for everyone. No? But if you're full of yourself, nakatakot, no? A person full of himself, di ba? Di ba? Mukhang ibang spirito nasa taong ito. No? Ibang spirito. Iba ang pakiramdam ko sa spirito nito. Di ba? Ang palaging sinasabi, it's about me. I'm always right. Delikado yan, di ba? Kaya that's the first sign of fruitfulness, the spirit of repentance or conversion, pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Ayan, okay? The second sign, the second kind of fruit in the Bible, no? Ay, yung una pala, before I end, yung una, nasa Acts 2:38. Acts 2:38, no? Ang sabi ni Peter, repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and the Spirit of the Lord will be upon you. No? Repent and be baptized, no? In the name of our Lord Jesus Christ, and receive forgiveness, and the Holy Spirit will be with you. Okay? The second fruit that God is challenging us to glorify God, to be authentic, to be saved, is what you call the fruit of character. The first is the fruit of repentance. The second kind of fruit is the fruit of character. Can you say that? Character. No? Another word for that is the fruit of holiness. Holiness is to grow in character. At pag sinabing fruit, nakikita. Nakikita. Kailangan pagkaibahin natin yung branch from the fruit. Iba daw yung branch, dahon, at iba yung bunga. Ano ba yung dahon? Ang dahon daw, ito yung ating mga rituals, dahon yan. Our prayers and songs, dahon yan. Mga teachings, dahon yan. No? Yung ating mga rituals, dahon yan. Hindi pa yan ang bunga. Ano yung bunga? The fruit of character. Saan makikita yan? Galatians 5:22. The favorite of Vince. Galatians 5:22. Andyan ang fruit of the Holy Spirit. Ilan yun? Siyam. The qualities of God.
Kaya nga, holiness, mang-ugali ng Diyos. Ilan yun? Siyam. You have to reflect on that. When you go home, reflect on that. Are you growing in the fruit of the Spirit? Galatians 5:22. Ano tong mga fruit of the Spirit na ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fidelity, generosity, self-control. Are you growing in the fruit of the Spirit? Nakikita. Love. You become loving, peaceful, joyful, kind, good, faithful, generous. A person with self-control. Mga ugali ng Diyos. Ang nagturo sa akin niya, si Cardinal Chito Tagle, when we were sitting in the seminary, tinuro niya sa amin, always evaluate yourself if you are maturing in your faith, if you are growing in the fruit of the Spirit. No? At yan daw siyam na yan, hello, kailangan meron ka lahat yan. Meron ka lahat yan. Hindi pwedeng may nawawala dyan. Pag may nawawala dyan, hindi galing kay Lord, galing sa demonyo. Kaya babalikan nyo pala kayang Galatians 5:22. Fruit of the Spirit. Kaya hindi nyo napansin, hindi ko sinasabing fruits. Sinasabi ko fruit of the Spirit. Isa lang yan. Magbukas kayo ng Biblia. Kasi anong klaseng Biblia? Pati Tagalog o Ingles. Wala kayong makikitang fruits. Nakalagay lang, fruit of the Spirit. Galatians 5:22. Why? If you're a loving person, okay, mapagmahal na tao, definitely, you must also be a peaceful person. Hindi ka pwedeng mapagmahal, pero masyado ka marahas. Hindi pwede yan. That's contrary. Pag kayo nagmamahal, you must also be peaceful and kind. No? Di ba? And faithful. Di mo pwede sabihin, nagmamahal ka, pero taksil ka. Paano ba naman yan? Di ba? No? Diba? Kaya pag ikaw ay peaceful, you must also be loving. You must also be kind. You must also be generous. Di mo pwedeng sabihin, ako po ay magmamahal, pero napakakuripot mo. No? Maknat. No? Diba? Baka meron dyan, it's contrary to each other. No? At pag ikaw nagmamahal at faithful, kailangan meron ka din self-control. Hindi pwedeng wala kang self-control. May problema ka. Kaya sabi nga ni Cardinal Chito, pag may kulang dyan na isa, magduda ka. Hindi galing sa Diyos yan, galing sa demonyo. Amen. Kaya, because God is love. Amen? God is peace. God is joy. God is kind. God is faithful. God is good. God is generous. No? These are the qualities of God that must be visibly seen in our life. All or nothing. All or nothing. No? Nakikita sa atin, sa ating ugali, gawa sa araw-araw ng ating buhay. The fruit of character. The holiness of God. Mga ugali ng Diyos. And the more you grow in the fruit of the Spirit, the more you become godly, Christ-like. Kaya pa nakarinig kayo ng mga word na godly, Christ-like, ano yun? Yun nga, fruit of the Spirit. Konkreto, hindi drawing, hindi nakalutang sa langit, konkreto. Nararamdaman, nakikita, epektibo. Ayan, sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan, okay? And the third, of course, the first is the fruit of repentance. Pangalawa, fruit of character. Ano yung una? Pangalawa? Sige. Tingnan natin. Vince. Diba sabi ko, gano'ng katagal bago tayo makalimot? How many hours? 72 hours. After 72 hours, tatanungin na namin kayo ulit. Kung na-memory siya pa yung tatlong fruit. Nakatatlo na ba ako? Dalawa pa lang. Mahusay, ano? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Pangatlo ay the fruit of ministry.
Sabi niyo nga, ministry. Yan. Ministry is organized service. No? You serve one another. That is the meaning of ministry. Sabi nga ni Pope Benedict, ministry is organized service. No? To God and to one another. Like what we're doing. The spiritual ministry of serviam, liturgical ministry in the church, catechetical ministry, charismatic ministry, yung trabaho ko sa Caritas Manila, social services, and development ministry. Tayo naman ay nasa leadership ministry tayo ng Panginoon. Leadership ministry, servant leadership ministry, ang serviam. Ministry is service. Saan galing yan? 1 Corinthians 12, no? Spiritual gifts that God has given us for the good of the body, for the good of the common good of the body. Spiritual gifts, yung iba merong healing, yung iba merong faith, yung iba merong discernment, gift of tongues, interpretation of tongues, different kind of gifts for the good of the body of Christ, no? For the good of the church, for the good of the world, for the sake of the world, in the spirit of service, no? Kapag lumalago tayo sa Panginoon, the expression of love, the highest expression of the highest fruit is love. How do you experience love? By means of service. Tayo naglilingkod sa bawat isa. Kaya yung 12 apostles in John chapter 20, I think, no? Or Matthew 20. Basta 20 yan eh. Nagdidebate yung 12 alagad. Who is the greatest amongst us? Matthew 20. Who is the greatest amongst us? Sabi ni Kristo, the greatest amongst you is the one who serves. The greatest amongst you is the least of all. No? Kaya the more you serve, the more you become fruitful. The fruit of ministry, service to the family. You serve your spouse, you serve your children, you serve your family, you serve your company, we serve our church, we serve the world in honor of God. No? Naglilingkod. Yan ang tanda ng isang tunay na namumunga. No? The highest purpose in life is to be men and women of service. Kaya nga tayo, servant leaders. Amen? And hopefully, as we serve one another, as you serve your family, as you serve your community, as we serve society, as we serve the poor and those who are in need, we also infect the gift of service so that they too may become servants. Because the fruit of a Christian is a Christian. The fruit of a Christian is a Christian. Can we say that? The fruit of a Christian is a Christian. One more time. The fruit of a Christian is a Christian. Kung tunay tayong naglilingkod sa Panginoon, ang epekto ng paglilingkod natin, yung mga pinaglingkuran natin, naglilingkod din. Amen? Kaya kayo mga magulang na narito, o mga nanay na narito, taas nga kamay ng mga nanay. Praise the Lord. No? Mother's Day. Unconditional love. Hindi nyo ba alam, no? Ang makakalapit lang sa pag-ibig ng Diyos, sabi sa Isaiah 49, siguro kantahin ng ating serviam minstrels ang hindi kita malilimutan, di ba? Isaiah 49, ang makakalapit lang daw sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng nanay. Amen? Hindi pag-ibig ng tatay. Sorry Well, that's the Bible. Ang makakalapit lang daw sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng nanay, unconditional love. No? For example, taas nga ang kamay ng mga nanay. May anak kayong pangit? So obviously, di ba? Sabi ko nga sa'yo, very obvious, di ba? Sa nanay, lahat ng anak niya ay guwaping. Yan, no? No, di ba? Artistahin. Kahit mukhang kansusuwit. Di ba? Di ba? That's what you call unconditional love. Di ba? Taas ang kamay ng mga nanay. May anak ba kayong bobo? Wala. Ano yan, no? Lahat matalino. Di ba, no? Palaging baksak. Late bloomer po. Di ba, no? Yan, no? Bumubuelo lang yan. Taas ang kamay ng mga nanay uli. May anak ba kayong siraulo? Wala. Ano, lahat nga magpapare. Nakakulong na nga eh. Ano lang, napagkamalan lang ho yan. Unconditional love. No? Diba? Diba? Pero ang tanong ko niyan,
ang tanong natin dyan, in the spirit of service, sa ating paglilingkod sa ating mga anak, what happened to them? Ano epekto sa kanila? Did they become loving servants also? O bakit laki sa layaw, Jeprox, di ba? No? Kung naging addict ang anak mo, may problema ang paglilingkod mo. Di ba? No? Kung tunay tayo naglilingkod, ang epekto ng paglilingkod, naglilingkod din sila. Amen? Kaya magandang I'm edified every time I see the parents here at Serviam, yung kanilang mga anak nagsiserve na rin. Amen? Let's give them a clap offering. Ayan, no? Yeah. Sa simbahan, ganun din Kapag nagsiserve tayo sa simbahan, tapos after that, nakikita kayo yung mga anak nila, nagsiserve na rin sa church, no? That's the sign, no? The sign that we are serving them well. No? Di ba sabi nga ni Robert Greenleaf, no? The true test. What is the true test of a servant leader? What happens to the people that we serve? Did they become better? Di ba? Better of themselves? And did they become servants like us? Servants like you? No? Because the fruit of a Christian is a Christian. No? Like our Lord Jesus Christ, who came not to be served, but to serve. No? Kaya the fruit of our following the Lord is discipleship. We grow in God's discipleship. To be servants like Jesus, who came to serve and not be served. No? So brothers and sisters, as we continue our celebration, we thank God for the gift of the resurrection, the victory of the Lord, giving us hope that we will always conquer sin, evil, and death by the power of the risen Lord. And Jesus is preparing us the next few days for the coming of the Holy Spirit, the Pentecost, May 19, to remind us that we need the Spirit of the risen Christ in order to be victorious in this world. And the manifestation of that victory is we become fruitful. Lumalago tayo, namumunga ang ating pagkatao. Madaming bunga. Nananatili ang bunga hanggang katapusan. At ano man ang hingin natin sa Panginoon, ipagkakalob sa atin. And I shared with you 3 kinds of fruits in the New Testament. The fruit of repentance, the fruit of character, and the fruit of ministry, which is service.